Nahinog na lahat yung tiniba namin ni Bossing na isang buwig na saging. Kaya naman nag-isip talaga ako kung paano ko makakuha ng pambili ng mantika, asukal at saka stick para nga maibenta ko siya at maging banana cue. Hello, hi mga nay! For this video syempre extra income na naman nga ang nanay nyo. Sabay-sabay na nga nahinog yung mga nilagay ko sa sako ng mga saging. Kaya naman for the isip talaga ako kung saan ako kukuha ng pambili ng mga iba pang gagamitin para nga maibenta ko siya na pang merienda. At buti na nga lang merong good Samaritan na nagbigay sa akin ng pampuhunan. Kaya naman, Biyernes ng gabi pa lang, pumunta na nga ako ng palengke at nag-grocery. Kasi nung mga time na to, wala na nga rin kaming bigas. Tapos ito, kinabukasan, nagre-ready na nga ako para magluto ng aking ipangtitinda. So ayan, kung nakikita nyo nga, mamuno-muno nga yung sako ng mga saging. Ang galing nga kasi sabay-sabay talaga silang naghinugan. Maganda to kasi ganito yung gusto ng mga suki ko na klase ng saging. Yung talagang malambot na kapag kinagat at medyo manamis-namis. Kapag medyo mahilaw pa kasi, ayaw nila. Kaya naman hindi sila bumibili gaano. Nung mga time na to, medyo nagagawal lang ako sa oras dahil galing pa ako nito sa daycare. Kaya naman habang nagbabalat ako ng saging isinalang ko na nga rin tong kawali na may mantika. At nung uminit na nilagay ko na nga rin yung mga nabalatan kong mga saging. Buti na nga lang nung araw na to naandito na si Bossing at meron akong katuwang sa pangunguhan ng panggatong. Medyo matako kasi sa kahoy ito gawa ng medyo marami yung lulutuin ko. Sa unang salang ko nga nakaubos ako ng 4 na piling ng saging. So nung naitusok ko na lahat nakabuo ako ng 30 sticks. Natutuwa nga ako sa luto ko ngayon kasi first time ko talaga makapagluto ng ganito ka perfect na saging. Nung mga nakakaraan kasi yung luto ko ng saging or ng banana cue buo-buo yung mga asukal. Yun pala may technique at style pala siya para hindi magbuo-buo. Hello po. Ayan, magtitinda na po kami ni Kuya. Ano mga beboksan mo? Ayan, tinda namin. Banana cue. Nung nailuto ko nga agad-agad na nga rin kaming bumaba kasi alas 2 na ng mga oras na to. At una ko nga pinuntahan dito sa may mga tita ko. At syempre bumili agad sila gawa ng banana cue nga to. So eto nga at panoorin nyo na nga lang po ang mga susunod na events. Naalog. Ayan, dito naman po kami sa may sa may tabing dagat. Nakabenta na kami ng nasa 15 pieces na yata. Hindi ko nabilang basta ganun. Natigilimax yung binibili. Pagkagaling nga namin doon sa may baba namin, dumiretso nga kami sa tabing dagat. Kasi marami rin nagtatambay at naliligo. Kaso pagbaba nga namin doon, naubos agad. Kaya naman bumalik ako para magluto ulit. Ayan, at nakaubos kami. Isa na lang natira. Sa may dagat pa lang kami, hindi pa kami nakakapunta doon sa malayo. So magluluto uli ako ng second batch kasi kulang. Marami pa akong hindi nabentahan. Dadalawang piling na nga lang yung natira, kaya naman ilang sticks na lang din yung nabuo ko dito. Hindi ko naman maiubos lutuin lahat dahil nga magme-merienda pa yung mga bata. Ayan, pangalawang luto. Konti lang, ilang piraso lang itong pangalawang luto ko. Tapos may sabay kaming ice candy. Tawag dito, gawa ng pinsan ko. Tapos, sasabay namin sa lako. Hi mga nay, it's 3:30 PM. So ayun, nakapaubos na rin ako ng aking paninda. Naka 37 pieces din ako. So naka 400 pesos din ako. Meron na akong pampuhunan para pagtinda uli bukas. Ito yung iba. Merienda namin tsaka ng mga bagets. Pagkagising nila meron na silang pagkain. Ito lang kasi talaga kagandahan kapag nagtitinda ka ng merienda kasi hindi mo naiisipin yung pangmerienda ng mga bulinggitong. Tapos may kita ka pa. So kailangan ko lang tong pagtuloy-tuloy. Tapos kailangan ko na rin gawin yung dishwashing liquid para extra income. Yun lang po. Thank you for watching.